Ngayong araw, Agosto 11, nakatanggap ng bagong ministro ng Depensa ang Ukraine. Suportado ng Verkhovna Rada ang nominasyon ng Pangulo kay Yevgeny Khmara. Para sa desisyong ito, bumuto ang 312 na mga kinatawan ng bayan ng Ukraine. Si Khmara ay isang opisyal ng militar na maraming beses nang nalagay sa panganib ang kanyang buhay para sa Ukraine. At ngayon, pumayag siyang magbitiw sa serbisyo militar upang sumunod sa mga hinihingi ng batas, kung saan tanging isang sibilyan lamang ang maaring mamuno sa kagawaran ng tanggulan. At ngayong araw, inilahad ni Yevgeny Khmara ang kanyang mga unang hakbang sa bagong posisyon. Partikular, ibinahagi niya kung paano niya nakikita ang mobilisasyon at ang sitwasyon sa hukbo. Tungkol dito, isang araw bago nito ay lumabas ang balita na lubos na babaguhin ang operasyon ng TCK at handa na ring alisin ang tinatawag na busifikasyon kapalit ng recruitment. Sinasabing handa na ang ganitong reforma at malapit na itong ipatupad. Kailangan na lang dumating ang bagong kalihim ng depensa at agad itong simulan. Pero kung gaano kabilis at sa anong lawak ito ay papatupad, yan ang pag-usapan natin ngayon. Dahil maraming pangako, bagong kalihim, pero ano nga ba talaga ang pwedeng mangyari? Bukas pa ang tanong na yan, pero may mga bagay na pwede nating suriin. Ako si Alexei Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. ZZ. Kaya, sinuportahan ng Verkhovna Rada ng Ukraine ang mungkahi ng presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky na italaga si Yevgeny Khmara bilang ministro ng depensa ng Ukraine. Para sa desisyong ito, bumuto ang 312 na kinatawan ng bayan ng Ukraine. At heto, agad nagpahayag ang pinuno ng praksyon ng Sluga Naroda na si David Arakhamia at sinabi niya maganda ang ipinakita niyang pagganap sa serbisyo militar at sa pagtupad ng tungkulin bilang ministro ng depensa. Itinukoy ni Yevgeny Khmara bilang prioridad ng kanyang trabaho ang patuloy na pag-agaw ng estratehikong inisyatiba at pagdadala ng digmaan sa teritoryo ng kalaban. Pangalagaan ang yamang tao, paunlarin ang mga teknolohiya at ang kompleks na industriyang pangdepensa. Si Yevgeny Khmara ay naninindigan para sa pagpapanatili ng mga positibong nagawa at ng mga taong napatunayan ang kanilang sarili sa Ministry of Defense. Agad na sinabi ni Khmara na siya ay isang sibilyan na ngayon at paalala ko, ayon sa batas ng Ukraine, ang kalihim ng depensa ay dapat isang sibilyan. Narito ang sipi mula kay Khmara. Nakatayo ako sa inyong harapan bilang isang sibilyan. Ako ay natanggal ayon sa batas tungkol sa tungkulin sa militar at serbisyo militar, Artikulo 26. Natanggal sa serbisyo militar dahil sa mga hakbang pang-organisasyon para sa mga pinakamataas na opisyal. Yevgeny Khmara habang nagsasalita ngayon sa parlamento, binigyang diin na ang pagpilit sa kalaban tungo sa kapayapaan ay posible lamang sa pamamagitan ng ating lakas, ng ating hukbo at ng ating mga teknolohikal at simetrikong solusyon. Binigyang diin niya na ngayon ang Ukraine ay tumitira na maging sa Siberia sa Russian Federation. Ayon sa kanya, ang industriyang pangdepensa ng Russia, ang lohistika ng militar, infrastruktura ng gasolina, buong ekonomikong base ng kalaban, lahat ng ito ay mga target ng Ukraine at kailangan nating kumilos ng mabilis. Kasabay nito, binigyang diin ni Khmara na kinakailangan ng pag-agaw ng inisyatiba sa lahat ng direksyon sa lupa, dagat, himpapawid at sa larangan ng impormasyon. Ayon sa kanya, kailangan ng hukbo ng sandata, marami at sa tamang oras at iyong talagang nagbibigay ng resulta. Binigyang diin niya na sa pamamagitan ng malinaw na proseso at walang burokrasya, ang mga pagbili ay gagamitin lamang para sa frontline at sa pagtatanggol ng Ukraine at hindi para sa anumang pansariling interes. Dito, nais kong bigyang diin ang antas, kung saan nagsimula ang lahat. Paalala ko lang, sinuportahan ng Verkhovna Rada ng Ukraine noong 14 ng Hulyo na yung taon ang pagbibitiw ni punong ministro Yulia Sviridenko na nagresulta sa pagbibitiw ng buong pamahalaan. Bago pa man magbitiw ang pamahalaan, si Mikhail Fedorov, gaya ng inyong natatandaan, ang namuno sa Ministry ng Depensa. 6 na buwan lang siyang nagsilbi bilang ministro. Hindi inalok ni Zelensky si Fedorov na muling pamunuan ang Ministry ng Depensa, ngunit may iba pang mga alok na posisyon na tinanggihan niya. Sa panahon ng kilos protesta sa ilang mga lungsod ng Ukraine na tinatawag ding karton na Maidan, may mga panawagan din na ibalik si Mikhail Fedorov bilang ministro ng Depensa. Ngunit pagsapit ng gabi ng Agosto 18, naging malinaw na hindi na ibabalik si Fedorov sa posisyon ng ministro ng Depensa. At sa parehong gabi, nanawagan si Mikhail Fedorov na magsagawa ng halalan sa Ukraine.
Tungkol dito ang aking nakaraang episode sa YouTube channel na ito. Kaya para hindi na ako paulit-ulit, pumunta kayo sa channel at siguraduhing panuorin ito. May mga napaka-interesanteng bahagi doon. At dito tayo dumadako sa pinakakapanapanabik na bahagi. Tungkol sa usapin ng mobilisasyon, ayon kay Yevgeny Khmara, dapat magkaroon ng komprehensibong desisyon at kasalukuyang pinagtatrabahuan ito. Susunod ay ang kanyang sinabi. At ang unang mahalagang bahagi ay ang sitwasyon sa hukbo, nararapat na pagtrato sa mga mandirigma, mga kondisyon ng pagseserbisyo at pagsasagawa ng mga labanan. Ito ay ang mga paraan ng pagkuha ng mga tauhan, kadamitan, pagsasanay, pagbibigay ng armas at ang kanilang rehabilitasyon. Mula sa pagtupad ng gawaing ito, kinakailangang umusad patungo sa plano ng mobilisasyon. Ito ay direktang nakadepende sa plano at pananaw sa digmaan. Dapat itong mabuo at luminaw. Lahat ng ito ay pinantutulungan namin ng punong komandante, ng General Staff at magkakaroon ng ulat para sa Pangulo ng Ukraina. Ang tungkulin ko ay makipag-usap ng direkta sa mga tagapagtanggol, makinig sa mga komandante, sa mga mandirigma at sa mga sugatan. Batay sa sarili kong karanasan, alam ko rin na ang isang mandirigma ay mas motivated kapag nararamdaman niyang nirerespeto siya, nakakakuha siya ng dekalidad na pagsasanay at may makatarungang mga patakaran sa serbisyo. Dito na lumitaw ang mga awili-wiling detalye. Ilang beses na tayong nagpalit ng kalihim ng depensa na nagsasabing kailangang ayusin ang proseso ng mobilisasyon at may kailangang gawin tungkol sa TCC. Inaprubahan ng gabinete ng mga ministro ng Ukraine ang reforma ng TCC bilang isa sa mga pangunahing prioridad ng kanilang trabaho sa nalalapit na panahon. Inaprubahan na ng kagawaran ng depensa ang estratehiyang binuo ng gobyerno na naglalaman ng malawakang digitalisasyon ng mga proseso at paglipat mula sa sapilitang pagkuha tungo sa aktibong pagre-recruit ng mga may obligasyong militar. Ikinuwento ito sa atin ni Representative Elena Shulyap. Narito ang kanyang pahayag. Nakikita natin na hindi palaging maituturing na marangal ang mga kilos ng TCC at sa mga Ukrainian, napakalaki ng panawagan nila. At ayon sa kanya, ang bagong reforma ay dapat lubusang baguhin ang mismong pilosopiya ng trabaho ng mga tanggapan ng pagrerehistro at pagre-recruit sa militar. Ang pangunahing focus sa panahon ng mobilisasyon ay ililipat mula sa sapilitang pagpapadala ng mga tao sa pagsasanay at serbisyo patungo sa paglikha ng epektibong sistema ng voluntaryong pagre-recruit gamit ang mga makabagong digital na kagamitan. Susunod, isa pang sipi mula kay Shulya. Lahat ng mga bagay na maaring maisip sa bagong reforma kung saan maaring isama ang digitalisasyon, kung saan maaring baguhin mismo ang mga pamamaraan. Dapat mas umasa sa recruitment at hindi sa sapilitang pagpapadala ng mga tao sa pagsasanay at pagkatapos, syempre, sa serbisyo. At ayon sa kanya, sa ngayon ay mayroon ng malinaw na nabuo na estratehiya ng reforma sa sistema ng pagbuo ng mga tauhan sa antas ng gabinete ng mga ministro, ibig sabihin ang mismong mga TCK. Ang dokumentong ito ay opisyal na nakasaad sa plano ng aksyon ng pamahalaan. Kaya, pangunahing prioridad ito na nangangailangan ng agarang pagpapatupad para mapataas ang bisa ng hukbo. Isa pang sipi mula kay Shulyak. Sa totoo lang, masasabi natin na mayroong tsak na estratehiya ng reforma ng TCK na binuo sa antas ng pamahalaan at ngayon ay ipatutupad ito ng kagawaran ng tanggulan. Maari nilang tapusin ng maayos ang mga plano nila noong panahon ni Fedorov at umaasa tayo na magtatagumpay dito ang kagawaran ng tanggulan. At dito nga nakatago ang mismong mapait na katotohanan. Maganda ang pagkakasabi ni Shulyap, parang handa na raw ang reforma. Kailangan na lang simulan. Naghintay tayo ng bagong kalihim ng tanggulan. Dumating na siya. Sige, simulan na natin. Pero sinabi ni Lyubov Galan, ang pangalawang kalihim ng tanggulan sa isang pagpupulong ng pansamantalang komisyong pang-imbestigasyon sa Verkhovna Rada na talagang nagtatrabaho ngayon ang koponan ng kagawaran ng tanggulan sa mga pagbabago sa sistema ng mobilisasyon at sa reforma ng TCK. Ngunit sa tanong para sa paglilinaw, sumagot si Galan na wala pang tsak na takdang panahon para sa pagpapatupad na reforma ng TCK. Dahil ang desisyon ay hindi lang nakasalalay sa kagawaran ng tanggulan, kundi pati na rin sa iba pang mga ahensya ng gobyerno. Narito ang kanyang sinabi. Nakikita ang perspektibong ito at meron itong makatwirang takdang panahon. Ang reforma ay isang napakaagarang usapin na labis na inaasahan ng lipunan. Parang narinig ko na ito dati. Sabi ng kagawaran ng tanggulan, ito raw ay gawain ng General Staff ng mobilisasyon at TCK. Sasabihin naman ng General Staff na ito ay gawain ng Ministry of Defense. At parang bumalik lang tayo sa parehong kalagayan na kinalalagyan natin noon.
Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.